Ang bilyonaryong Amerikano na panganga sa isang araw ng paggawa ng mga Filipino na tahimik ang buong mundo. Mga kaibigan, kumusta? Ngayon, sabay nating tuklasin ang isang totoong kwento. Isang kwento na nagpatangay galang sa buong mundo. Isang Amerikanong bilyonaryo na dating inakala na nakita na niya ang lahat ay tuluyang namangha nang masaksihan niya ang isang araw ng pagtatrabaho ng mga simpleng mamamayang Filipino. Ano ang nagtulak sa kanya upang masabi ang, "Hindi ko pa ito nakikita kahit saan sa mundo"? Naitanong na ba ninyo sa sarili kung ano ang nasa paraan ng pamumuhay at pagtatrabaho ng mga Filipino na may kakayahang humanga sa isang taong napakaraming karanasan? Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang isang araw ng paggawa na punong-puno ng inspirasyon ng mga Filipino at kung bakit ang kwentong ito ay nagpatahimik sa buong mundo. Nagsimula ang ating kwento sa isang maliit na komunidad ng mangingisda na matatagpuan sa gilid ng karagatan ng Visayas, kung saan ang mga bakawan ay nakahanay at ang mga bangka ay nakalutang sa tubig na tila mga bahagi ng isang asul at luntian na likas na alpombra. Dito, may isang mangingisda at magsasaka ng niyog na nagngangalang Mang Ben, isang lalaking nasa 40s na may maitim na balat at mga kamay na makalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa maraming taon. Si Mang Ben ay hindi isang pambihirang tao sa paraan na kadalasang tinutukoy ng mundo. Wala siyang mataas na edukasyon, wala siyang malaking ari-arian, ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi lahat ay mayroon. Isang matatag na diwa sa pagtatrabaho, isang pusong punong-puno ng sigla, at isang matibay na paniniwala sa halaga ng paggawa. Ang bawat araw ni Mang Ben ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Alas, akwa ng umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa rin sa baybayin, gising na siya at naghahanda para sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sinusuri niya ang kanyang kagamitan sa pangingisda, mula sa lambat na may mga patch hanggang sa paraw na inayos niya kagabi. Ang kanyang asawa, si Aling Lita, ay maaga ring gumising, naghahanda ng isang simpleng almusal ngunit puno ng enerhiya, sinangag na may tuyo at mga sariwang gulay. Naupo sila ng magkatabi sa maliit na kusina, ang liwanag mula sa lampara ng gas ay kumikinang, nag-uusap tungkol sa bagong araw, tungkol sa mga pag-asa para sa darating na ani ng niyog. Walang smartphone, walang social media, tanging mga simpleng kwento lamang tungkol sa lupa, dagat at buhay. Samantala, libu-libong kilometro ang layo. Sa lungsod ng New York, si bilyonaryong Richard Coleman, isang sikat na negosyante sa industriya ng teknolohiya, ay naghahanda para sa kanyang biyahe patungong Pilipinas. Si Richard, na may bilyon-bilyong dolyar na yaman, ay isang lalaking laging naghahanap ng mga bagong ideya, mga mas epektibong paraan ng pagtatrabaho upang i-optimize ang kanyang mga kumpanya. Naglakbay na siya sa buong mundo, mula sa Silicon Valley hanggang sa mga pabrika sa China, mula sa mga modernong opisina sa London hanggang sa mga startup sa India. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ng isang matalik na kaibigan at investor, "Richard, kung gusto mong makita ang isang bagay na talagang kakaiba, pumunta ka sa Pilipinas. Pumunta ka at tingnan mo kung paano nagtatrabaho ang mga tao doon. Mapapaisip ka ulit tungkol sa lahat." Si Richard ay hindi madaling mapaniwala. Nakita na niya ang mga automated na linya ng produksyon, ang mga tauhan na nagtatrabaho ng may mataas na kahusayan sa mga multinasyonal na korporasyon. Ngunit ang paanyaya na ito ay may isang bagay na nagpausisa sa kanya. Nagpasya siyang lumipad patungong Pilipinas, hindi para mag-invest kaagad, kundi para magmasid, para matuto, at para tingnan kung mayroon talagang bagay na dapat niyang bigyang pansin. Dala niya ang isang assistant, isang video camera, at isang kaisipan ng isang taong laging handang magtanong, "Mayroon pa bang bagay sa mundo na hindi ko pa nakikita?" Balik tayo kay Mang Ben. Pagkatapos ng almusal, sinimulan niya ang kanyang trabaho sa mga niyugan. Sa ilalim ng sinag ng araw, maingat niyang sinuri ang bawat puno ng niyog, bawat lubak ng lupa. Ang trabaho niya ay hindi lamang pag-aani ng niyog o paglilinang ng kopra, kundi pag-unawa sa lupa, sa dagat at sa panahon. Alam ni Mang Ben na kung may malakas na bagyo, kailangan niyang tiyakin na nakakabit ng maayos ang kanyang bangka. Kung matindi ang init,
Kailangan niyang protektahan ang mga bagong tanim. Lahat ay nangangailangan ng pagiging masinop, ng pasensya, at ng katalinuhan na hindi itinuro sa kanya ng anumang paaralan. Samantala, sa kabilang dako ng komunidad, si Aling Lita ay hindi lang nag-aalaga ng bahay, kasali siya sa isang maliit na kooperatiba kung saan ang 12-dosenang kababaihan sa nayon ay sama-samang gumagawa ng mga produkto mula sa mga dahon ng buri, abaka at bao ng niyog. Ang mga banig, mga basket o mga maliliit na palamuti ay ginawa ng may kamangha-manghang kahusayan. Si Aling Lita at ang mga kababaihan sa kooperatiba ay nagtatrabaho hindi lamang para sa kita, kundi para din sa karangalan. Ang bawat produkto ay nagdadala ng kanilang kuwento, ng nayon, ng kultura ng Filipino. Nagtatrabaho sila sa gitna ng tawanan, ngunit ang kanilang mga kamay ay hindi tumitigil. Bawat kilos ay tumpak, bawat isa ay may layunin. Dumating si Richard Coleman sa Pilipinas isang umaga habang sumisikat pa lang ang araw sa Mactangen Cebu International Airport. Sinalubong siya ng isang lokal na tour guide na nagngangalang Mike, isang batang lalaking punong-puno ng enerhiya, matatas magsalita ng Ingles at laging nakangiti. Dinala ni Mike si Richard patungo sa isang coastal community sa Visayas kung saan masaksihan niya ang buhay ng mga tulad ni Mang Ben. Sa daan, nagkwento si Mike kay Richard tungkol sa kung paano nagtatrabaho ang mga Filipino tungkol sa pagiging malikhain sa paraan ng paggamit nila ng biyaya ng kalikasan. Nakikinig si Richard, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso. Naisip niya, pangingisda at pag-aalaga ng niyog. Hindi ba't simpleng trabaho lang iyan na kayang gawin ng kahit sino? Nang huminto ang sasakyan ni Richard sa komunidad ni Mang Ben, bumaba siya at agad na naakit sa tanawin sa kanyang harapan. Ang mga pampang ay luntian, ang mga mangingisda ay abalang nagtatrabaho, at ang sariwang hangin ay malayo sa ingay ng New York. Dinala ni Mike si Richard upang makilala si Mang Ben na maingat na nag-aayos ng kanyang mga lambat. Nagmasid si Richard, nagtala, at nagsimulang magtanong. Si Mang Ben, nang may katapatan at pagiging simple, ay sinagot ang bawat tanong niya. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano niya pinamahalaan ang pag-aani ng niyog, kung paano niya pinili ang mga butil, at kung paano siya nakikipagtulungan sa ibang mangingisda at magsasaka sa nayon upang matiyak ang mataas na ani. Ang nakakagulat kay Richard ay hindi ang trabaho ni Mang Ben, kundi ang paraan ng pagtatrabaho niya. Hindi lang nagtatrabaho si Mang Ben para sa sarili, kundi para din sa buong komunidad. Nagbahagi siya ng magandang binhi ng niyog sa kanyang mga kapitbahay, tumutulong sa mga nahihirapan, at laging naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang trabaho. Si Richard, na sanay sa matinding kompetisyon sa Amerika, ay namangha. Nagtanong siya, bakit mo ibinabahagi ang mga bagay na pinaghirapan mong hanapin? Ngumiti si Mang Ben at sumagot, dito, naniniwala kami na kapag masagana ang buong pamayanan, mas masagana ang bawat isa. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Richard. Nagsimula siyang mapagtanto na mayroong isang bagay na napaka-espesyal dito. Isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mga modernong opisina o mga makabagong pabrika. Ang diwa ng bayanihan, ang pagiging matatag, at ang kagalakan sa paggawa. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kuwento. Gusto pang malaman ni Richard. Gusto niyang malaman kung ano ang nagtutulak sa mga taong ito upang magtrabaho ng walang tigil ng may ngiti sa kanilang mga labi kahit na hindi madali ang kanilang buhay. Nakatuon si Richard Coleman sa gitna ng niyugan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagpapaangat sa mga kulubot ng isang taong dumaan sa 12-dosenang taon ng pakikipaglaban sa mundo ng negosyo. Iniisip pa rin niya ang sinabi ni Mang Ben, kapag masagana ang buong pamayanan, mas masagana ang bawat isa. Ang kasabihan na iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, tila isang simpleng pilosopiya ngunit malalim, malayo sa mga bagay na alam niya. Sa mundo ni Richard, ang kompetisyon ang lahat. Nagtatago ang mga tao ng mga sikreto, pinoprotektahan ang mga ideya, at laging naghahanap ng paraan upang malampasan ang kalaban. Ngunit dito, sa maliit na komunidad na ito, tila baliktad ang lahat. Gusto pa ni Richard na matuto, gusto niyang mas malalim na bungkalin ang paraan ng pamumuhay at pagtatrabaho ng mga taong ito. Napansin ni Mike
ang tour guide ni Richard ang pag-uusisa sa kanyang mukha. Ngumiti siya at nagsabi, "Ginoong Richard, kung gusto mo pang makita, sumama ka sa akin." Si Mang Ben ay bahagi lamang ng kwento. Dito, ang bawat isa ay may paraan ng pagtatrabaho na magugulat sa iyo. Tumango si Richard, hindi pa lubos na kumbinsido, ngunit handa siyang ipagpatuloy ang paglalakbay. Dinala siya ni Mike sa maliliit na daan ng lupa. Sa magkabilang gilid ay may luntiang halaman patungo sa isang maliit na palengke na matatagpuan sa gitna ng nayon. Ang palengke ay hindi malaki, hindi maingay tulad ng mga shopping center sa New York, ngunit punong-puno ito ng buhay. Sa palengke, nakilala ni Richard si Aling Sally, isang babaeng nasa 30s na may masayang ngiti at mga matang kumikinang ng kumpiyansa. Si Aling Sally ang may-ari ng isang maliit na pwesto kung saan siya nagbebenta ng iba't ibang sariwang gulay at prutas na inani ng kanyang pamilya. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Richard ay hindi ang mga paninda, kundi ang paraan ng pakikipag-ugnayan ni Aling Sally sa kanyang mga customer. Naaalala niya ang pangalan ng bawat isa, nagtatanong tungkol sa kanilang pamilya at nagbibigay pa ng kaunting sili o isang butil ng saging sa kanyang mga regular na customer. Hindi lang siya nagbebenta. Nagtatatag din siya ng relasyon, lumilikha ng isang matibay na komunidad mismo sa maliit na palengke na ito. Nag-usisa si Richard at nagtanong kay Aling Sally, "Ilang oras ka nagtatrabaho bawat araw?" Tumawa ng malakas si Aling Sally. Tila ang tanong na iyon ay mayroong nakakatuwa. "Hindi ko binibilang ang oras, Ginoo," sabi niya. "Gumigising ako ng maaga upang maghanda ng mga paninda, pumunta sa palengke upang magbenta hanggang hapon, at pagkatapos ay umuwi upang alagaan ang mga bata. May mga araw na mas abala, may mga araw na mas magaan, ngunit hindi ako napapagod. Ang pagtatrabaho dito ay kagalakan, ito ang paraan ng pamumuhay ko." Nagulat si Richard. Sa Amerika, nakakita na siya ng mga empleyado na nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw ngunit laging nagrereklamo tungkol sa stress. Ngunit dito, isang babae tulad ni Aling Sally ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi ngunit nagsasalita tungkol sa trabaho ng may karangalan at kaligayahan. Dinala pa ni Mike si Richard sa isang maliit na workshop kung saan nagtatrabaho ang mga artisan. Dito, si Kuya Dino, isang woodcarver na nasa 50s, ay maingat na naglililok ng isang mesa. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may kamangha-manghang katumpakan, bawat hiwa, bawat ukit, ay nagpapakita ng ganap na konsentrasyon. Nakatayo si Richard at namangha. Nakita na niya ang mga modernong makina ng CNC na nagpuputol ng kahoy sa napakabilis na bilis. Ngunit dito, ginagawa ni Kuya Dino ang lahat gamit ang kanyang mga kamay, gamit ang kanyang karanasan, at gamit ang kanyang puso. Nagtanong si Richard kay Kuya Dino, "Naisip mo na bang gumamit ng makina upang mas mapabilis?" Huminto si Kuya Dino. Pinunasan ang kanyang pawis sa noo at sumagot, "Ang makina ay maaaring mabilis, ngunit hindi nito nauunawaan ang kahoy. Bawat piraso ng kahoy ay isang kwento, Ginoo. Ginagawa ko ito gamit ang kamay upang maramdaman ito, upang makalikha ng mga gamit na may kaluluwa." Natahimik si Richard. Hindi niya naisip na ang isang piraso ng kahoy ay maaaring magdala ng isang kwento. Sa kanyang mundo, ang lahat ay sinusukat sa pamamagitan ng kahusayan, bilis at kita. Ngunit dito, nagsasalita si Kuya Dino tungkol sa kaluluwa ng isang bagay, isang konsepto na hindi pa naisip ni Richard. Samantala, sa kabilang dako ng nayon, si Aling Lita, ang asawa ni Mang Ben, ay kasama ang mga kababaihan sa kooperatiba na nagtatapos ng isang batch ng mga banig upang ipadala sa lungsod. Ang kanilang trabaho ay nangangailangan ng kahusayan at pasensya. Ang bawat banig ay hinabi mula sa daan-daang manipis na hibla ng buri, maingat na pinili, pinatuyo sa araw, at pinagsama-sama gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Nagkuwento si Aling Lita kay Richard nang bisitahin niya ang workshop. "Hindi lang kami gumagawa ng banig para ibenta, ang bawat banig ay bahagi ng nayon, ito ay pawis, ito ay ang aming dedikasyon. Kapag may humiga sa banig na ito, gusto kong maramdaman nila ang lamig, ang ginhawa at ang aming pagmamahal." Nagsimulang magtala ng mas marami si Richard. Napagtanto niya na dito, walang nagtatrabaho para lamang sa pera.
Nagtatrabaho sila para sa karangalan, para sa komunidad, para sa kabuluhan. Ito ang nagpaalala sa kanya ng mga unang araw ng kanyang startup, nang nagtatrabaho pa siya ng may passion bago ang lahat ay naging dominado ng mga numero at kita. Nagtanong siya kay Mike, paano nagagawa ng lahat ng tao dito na magtrabaho ng masipag ngunit laging masaya? Ngumiti si Mike. Sa Pilipinas, naniniwala kami na ang pagtatrabaho ay hindi lamang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may kabuluhan. Sa hapon, inanyayahan si Richard sa bahay ni Mang Ben para sa isang hapunan ng pamilya. Ang hapunan ay simple, adobong isda, sinigang na gulay at ilang lechon kawali. Ngunit ang nakaimpluwensya kay Richard ay ang paraan ng pagtitipon ng buong pamilya. Nagkwento si Mang Ben tungkol sa ani ng niyog. Nagbahagi si Aling Lita tungkol sa mga bagong order ng kooperatiba at ang kanilang dalawang anak, sina Hana at Mike, ay masayang nagkuwento tungkol sa paaralan. Walang stress, walang pagmamadali, tanging mga sandali lamang ng init. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa maliit na bahay. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Richard sa labas ng bakuran, nakatingin sa niyugan na ngayon ay nagiging ginintuang sa ilalim ng sunset. Naramdaman niya ang isang bagay na napakakaiba sa kanyang puso. Naglakbay na siya sa buong mundo, nakilala niya ang mga mahuhusay na CEO, ang mga magagaling na engineer, ngunit hindi niya kailanman naramdaman ang kapayapaan na tulad nito. Dito, ang mga tao ay nagtatrabaho hindi para sa kasikatan o pera, kundi dahil naniniwala sila na ang kanilang trabaho ay may kabuluhan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para din sa mga tao sa kanilang paligid. Bumaling si Richard kay Mike at nagtanong, ano pa ang maaari kong makita bukas? Ngumiti si Mike, Ginoong Richard, unang araw pa lang ito. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar na mas espesyal kung saan makikita mo kung paano ginagawang posible ng mga Filipino ang mga bagay na tila imposible. Tumango si Richard, punong-puno ng pananabik. Alam niya na ang biyaheng ito ay nagbabago sa paraan ng pagtingin niya sa trabaho, sa buhay, at sa mga halaga na dating inakala niyang mahalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Richard Coleman, hindi dahil sa gawin ng isang abalang negosyante, kundi dahil talagang sabik siyang tuklasin pa ang mga Filipino. Ang banayad na sunrise ay tumagos sa bintana ng maliit na silid na tinuluyan niya sa bahay ng isang residente. Ang amoy ng kape barako ay kumalat mula sa kusina, kung saan si Mike, ang kanyang tour guide, ay naghahanda ng isang tasa ng itim na kape na eksaktong estilo ng Filipino. Tikman mo, sabi ni Mike nang may ngiti. Ang kape na ito ay magpapanatili sa iyong gising buong araw. Sumipsip si Richard. Ang mapait na lasa ay naghalo sa tamis ng condensed milk at tumango siya ng bahagya. Masarap nga, sabi niya, at nagtawanan silang dalawa. Ngayon, dinala ni Mike si Richard sa ibang bahagi ng Visayas, kung saan mayroong isang tradisyonal na nayon na gumagawa ng mga handicraft at ceramic. Sa daan, nagkuwento si Mike kay Richard tungkol sa kung paano ginamit ng mga Filipino ang clay mula sa ilalim ng lupa upang makalikha ng mga pinong produkto mula sa mga florera, mga plato, hanggang sa mga maliliit na estatwa na puno ng kultural na tatak. Dito, hindi lang sila gumagawa ng ceramic para ibenta, paliwanag ni Mike, kundi para mapanatili din ang isang tradisyon na mayroon na sa loob ng daan-daang taon. Bawat piraso ng ceramic ay isang kuwento, isang pamana. Nang dumating sa nayon ng mga ceramic, agad na naakit si Richard sa maingay ngunit maayos na tanawin. Ang mga potter, mula sa mga matatandang may puting buhok hanggang sa mga kabataang babae, ay nagtatrabaho sa kanilang mga manual na gulong. Ang tunog ng clay na hinuhubog, ang ingay ng gulong, at ang masayang usapan ay lumikha ng isang buhay na musika ng paggawa. Huminto si Richard sa harap ng isang batang potter na nagngangalang Kuya Leo, isang lalaking nasa 25 na may mga kamay na puno ng clay ngunit may mga matang punong-puno ng sigla. Hinuhubog ni Leo ang isang malaking banga. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng maayos na tila sumasayaw sa clay. Nag-usisa si Richard at nagtanong, saan mo natutunan ang paggawa ng ceramic na ito? Ngumiti si Leo, hindi inalis ang tingin sa kanyang trabaho. Sa lolo ko, sagot niya. Tinuruan niya ako. Mula pa noong bata ako, sabi niya, ang paggawa ng ceramic
ay hindi lang paglikha ng isang bagay, kundi paglalagay ng kaluluwa mo dito. Bawat banga, bawat tasa ay dapat maganda, dapat matibay, at dapat magdala ng kagalakan sa gumagamit. Nakikinig si Richard, nararamdaman ang katapatan sa bawat salita ni Leo. Ang mas nakaimpluwensya kay Richard ay ang proseso ng paggawa ng ceramic dito. Walang modernong makina, walang automated na linya. Ang lahat ay ginawa gamit ang kamay, mula sa pagmasa ng clay, paghubog, hanggang sa pagluluto sa tradisyonal na pugon ng kahoy. Nagtanong siya kay Leo, "Naisip mo na bang gumamit ng makina upang mas mapabilis, mas marami ang magawa?" Huminto sandali si Leo, tumingin kay Richard ng may pag-iisip. Ang makina ay maaaring mabilis, ngunit hindi nito mapapalitan ang pakiramdam ng mga kamay. Kapag gumagawa ako ng isang banga, alam ko ang bawat bitak, bawat kurba. Kung gagamit ako ng makina, mawawala sa akin ang kagalakan na iyon. Tumango si Richard, ngunit sa kanyang puso ay nagsimulang lumitaw ang isang mas malaking tanong. Paano nagagawa ng mga taong ito na magtrabaho nang may ganoong pagiging masinop sa kakulangan ng pasilidad ngunit nananatili pa ring may passion? Bumaling siya kay Mike at nagtanong, "Lahat ba ng Filipino ay nagtatrabaho ng ganito? Nang may dedikasyon at kagalakan?" Ngumiti si Mike, "Hindi lahat ay pareho, ngunit dito, natututo kaming maghanap ng kabuluhan sa trabaho kahit na ang pinakamaliit na trabaho." Ipinagpatuloy ang paglalakbay. Dinala ni Mike si Richard sa isang maliit na workshop malapit doon, kung saan may isang grupo ng kababaihan na gumagawa ng mga produkto mula sa abaka at buri palm. Ang mga basket, mga bag, at maging ang mga tsinelas ay maingat na hinabi mula sa mga tuyong dahon. Ang pinuno ng grupo ay si Nanay Celia, isang babaeng nasa 35 na may maamo ng ngiti at malambing na boses. Ipinaliwanag ni Nanay Celia na ang mga dahon ng buri ay bagay na dating itinatapon, ngunit ngayon, dahil sa pagiging malikhain, ito ay naging pangunahing pinagkukunan ng kita para sa maraming pamilya sa nayon. Nagmasid si Richard sa paraan ng pagtuturo ni Nanay Celia sa mga kababaihan sa grupo. Ang bawat isa ay may sariling papel, ang iba ay nagpuputol ng dahon, ang iba ay naghahabi, ang iba ay sumusuri sa kalidad. Lahat ay nagtutulungan ng maayos, walang anumang gulo. Nagtanong siya kay Nanay Celia, "Paano ninyo nagagawa na magtrabaho ng mabilis at tumpak nang walang tulong ng makina?" Tumawa si Nanay Celia, "Nagtatrabaho kaming sama-sama tulad ng isang pamilya. Alam ng bawat isa ang kanilang trabaho at nagtitiwala kami sa isa't isa. Kapag nagtatrabaho ng may dedikasyon, ang lahat ay nagiging mas madali." Nagsimulang mapagtanto ni Richard ang isang bagay. Dito, ang trabaho ay hindi lamang trabaho, kundi bahagi ng buhay, bahagi ng kultura. Ang mga tulad ni na Kuya Leo, Nanay Celia o Mang Ben ay nagtatrabaho hindi lamang para kumita. Nagtatrabaho sila upang mapanatili ang tradisyon, upang bumuo ng komunidad, at upang makalikha ng mga pangmatagalang halaga. Ito ang nagpaalala sa kanya ng mga unang araw ng kanyang startup, nang nagtatrabaho pa siya ng may passion bago ang lahat ay naging dominado ng presyon ng kita. Tanghali, inanyayahan ni Mike si Richard sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada kung saan si Lola Tina, isang babaeng nasa 60s, ay nagluluto ng mga tradisyonal na pagkain. Ang bango ng pansit canton, lapaz batchoy, at bibingka ay hindi kayang pigilan ni Richard. Si Lola Tina, na may puting buhok at isang mainit na ngiti, ay nagkuwento na binuksan niya ang kainan na ito mula noong bata pa siya. At ngayon, ang kainan ay hindi lamang isang lugar upang kumita, kundi isang lugar din upang makipagkita sa mga kaibigan, magbahagi ng mga kwento at magpasa ng mga resipe sa kanyang mga anak at apo. Nagtanong si Richard kay Lola Tina, "Hindi ka ba napapagod na magtrabaho buong araw ng ganito?" Tumawa ng malakas si Lola Tina, "Napapagod, ngunit mas masaya. Kapag nakikita ko ang mga customer na masarap kumain, kapag naririnig ko silang pinupuri ang pagkain, nararamdaman kong nawawala ang lahat ng pagod. Para sa akin, ang pagluluto ay hindi lamang trabaho, kundi ang paraan ko upang magbigay ng kaligayahan sa iba." Natahimik si Richard at nag-isip. Nakakain na siya sa mga mararangyang restaurant sa buong mundo, ngunit hindi niya kailanman naramdaman ang katapatan na tulad ng nasa batchoy ni Lola Tina. Nang dapit hapon nakatayo si Richard,
nakatingin sa mga tao sa nayon na umuuwi pagkatapos ng isang araw ng pagtatrabaho. Hindi sila nagmamadali, hindi sila stress. Nag-uusap sila, nagtatawanan, at dala ang mga produktong ginawa ng sarili nilang mga kamay. Naramdaman ni Richard ang kapayapaan na bihira niyang makita sa New York. Bumaling siya kay Mike at nagsabi, "Nagsisimula na akong maintindihan kung bakit nagtatrabaho ang lahat ng tao dito ng may kagalakan, ngunit gusto ko pa ring makakita. Mayroon pa bang mas espesyal?" Tumango si Mike. "Bukas, dadalhin kita sa isang lugar kung saan ginagawang oportunidad ng mga Filipino ang mga paghihirap. Makikita mo kung paano sila nagiging malikhain, kung paano nila nilalampasan ang lahat ng hamon." Tumango si Richard, punong-puno ng pananabik. Alam niya na ang bawat araw sa Pilipinas ay isang bagong aral, isang bagong pananaw sa buhay at paggawa. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, "Maaari ko bang dalhin ang diwa na ito sa Amerika, sa aking mga kumpanya?" Ngunit ang sagot, alam niya, ay darating lamang kapag ipinagpatuloy niya ang paglalakbay na ito. Sa ikatlong araw sa Pilipinas, nagsimulang maramdaman ni Richard Coleman ang espesyal na ritmo ng buhay ng mga tao rito. Hindi na niya tiningnan ang lahat sa pamamagitan ng lente ng isang bilyonaryo na sanay sa optimization at kita, kundi bilang isang sabik na mag-aaral na gustong tuklasin pa ang mga aral na inaalok ng lupang ito. Ngayon, nangako si Mike na dadalhin siya sa isang espesyal na lugar kung saan ang pagiging malikhain at ang kalooban ng mga Filipino ay ipinapakita ng malinaw. "Ginoong Richard, ngayon makikita mo kung paano ginagawa ng mga Filipino ang kahirapan na oportunidad," sabi ni Mike. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Nagsimula ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka sa isang bahagi ng baybayin. Ang maliliit na bangka ay dumadaos-dos ng banayad sa tubig. Sa magkabilang gilid ay may luntiang bakawan at mga balsa na puno ng paninda. Tumingin sa paligid si Richard, nararamdaman ang kapayapaan ng dagat, ngunit kasabay nito ay napansin din ang kasiglahan ng mga taong nagtatrabaho. Ang mga nagdadala ng bangka, ang mga mangingisda, ang mga babaeng nagdadala ng paninda sa floating market, lahat ay nagtatrabaho ng may natural na ritmo na tila ang trabaho ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay. Dinala ni Mike si Richard sa isang balsa o tabuan, kung saan 12 ng mga bangka ang nagtitipon, lumilikha ng isang buhay na larawan na punong-puno ng kulay. May mga bangkang nagbebenta ng prutas, mga bangkang nagbebenta ng gulay, at mga bangkang nagbebenta pa ng mga mainit na pagkain tulad ng pansit canton o bibingka. Hindi pa nakakita si Richard ng market na tulad nito. Sa Amerika, sanay siya sa mga modernong supermarket kung saan ang lahat ay maayos na nakaayos sa mga istante. Ngunit dito, ang balsa ay ibang mundo. Magulo ngunit may kaayusan, punong-puno ng buhay. Sa market, nakilala ni Richard si Kuya Romy, isang nagbebenta ng prutas sa bangka. Si Kuya Romy ay nasa 35, may maitim na balat, at isang palakaibigang ngiti. Ang kanyang bangka ay punong-puno ng mangga, saging, rambutan, at pakwan, lahat ay sariwa at inani mula sa sarili niyang hardin. Nagtanong si Richard, "Paano mo na ibebenta ang lahat ng paninda na ito bawat araw?" Tumawa si Kuya Romy. "Hindi lang ako nagbebenta, nagkukuwento ako. Ang bawat prutas ay isang kwento tungkol sa lupa, tungkol sa nagtatanim. Ang mga customer ay hindi lang bumibili ng prutas, bumibili sila ng tiwala at katapatan." Nagmasid si Richard sa paraan ng pakikipag-ugnayan ni Kuya Romy sa kanyang mga customer. Hindi lang siya nagbebenta, nagkuwentuhan din siya, nagtatanong, at nagbabalat pa ng isang rambutan upang tikman ng customer. "Dito, hindi namin pinipilit ang mga customer na bumili," sabi ni Kuya Romy. "Gusto naming maramdaman nila ang kalidad, maramdaman nila ang aming dedikasyon." Tumango si Richard, nagsisimulang maintindihan na sa balsa na ito, ang pagbebenta ay hindi lamang pagpapalitan ng kalakal, kundi pagtatatag din ng relasyon, paglikha ng kagalakan. Dinala ni Mike si Richard palayo sa balsa patungo sa isang maliit na nayon malapit doon, kung saan nagpapatupad ang mga tao ng isang espesyal na proyekto, pagre-recycle ng basura upang maging kapaki-pakinabang na produkto. Nagulat si Richard nang makita niya ang mga tao, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, na magkasama sa paghihiwalay ng basura, ginagawang mga flower pot ang mga plastik na bote,
Ginagawang mga upuan ang mga lumang gulong at ginagawang mga palamuti ang mga lata. Ang pinuno ng proyekto ay si Ate Luisa, isang babaeng nasa 40s na may malakas na boses at mga matang may determinasyon. Nagkuwento si Ate Luisa kay Richard. Dati, ang basura ay malaking problema sa aming nayon. Ang ilog ay kontaminado, ang lupa ay nalubog sa basura, ngunit hindi kami naghintay na may dumating upang lutasin ito. Natuto kaming mag-recycle, naghanap kami ng paraan upang gawing kapaki-pakinabang ang basura. Tumingin sa paligid si Richard, nakita niya ang mga bata na masayang nagpipinta ng kulay sa mga flower pot na gawa sa plastic na bote, habang ang mga ina ay naghahabi ng mga basket mula sa recycled na plastic na tali. Nagtanong siya, "Paano ninyo nakuha ang ideyang ito?" Tumawa si Ate Luisa, "Dito, naniniwala kami na walang bagay na walang kuwenta. Ang lahat ay maaaring maging oportunidad kung gusto nating maghanap." Humanga si Richard sa kanilang pagiging malikhain. Sa Amerika, ang recycling ay isang malaking industriya na may modernong makina at mga profesional na kumpanya. Ngunit dito, ang lahat ay ginawa gamit ang kamay, gamit ang pasensya at ideya. Nagtanong siya kay Ate Luisa, "Nakakuha ba kayo ng suporta mula sa gobyerno o anumang organisasyon?" Umiling si Ate Luisa, "Hindi marami. Karamihan ay kami mismo ang natuto, kami mismo ang gumawa. Wala kaming maraming pera, ngunit mayroon kaming oras at kalooban." Sa hapon, dinala ni Mike si Richard sa isang kooperatiba ng pagtatanim ng prutas kung saan ginagamit ng mga tao ang mga modernong pamamaraan ng agrikultura na pinagsama sa tradisyonal na karanasan. Dito, si Kuya Nonoy, isang batang magsasaka, ay nagtuturo sa isang grupo ng mga magsasaka kung paano gumamit ng isang sistema ng patubig upang makatipid ng tubig. Nagulat si Richard nang malaman niya na si Kuya Nonoy ay nag-aral lamang hanggang sa grade 10, ngunit nag-aral sa sarili sa pamamagitan ng mga libro at internet upang magamit ang mga bagong pamamaraan sa pagsasaka. Ipinaliwanag ni Kuya Nonoy, "Wala kaming maraming pera upang bumili ng malalaking makina, ngunit natuto kaming magtrabaho ng mas matalino. Ang sistema ng patubig na ito ay nakakatipid ng tubig, nagpapataas ng ani, at nagpoprotekta sa lupa." Nagtanong si Richard, "Saan mo natutunan ang mga bagay na ito?" Ngumiti si Kuya Nonoy, "Sa internet, sa mga libro, at sa mga nauna sa akin. Dito, nagbabahagi kami ng kaalaman sa isa't isa. Kung may alam akong maganda, ituturo ko sa lahat." Nagsimulang mapagtanto ni Richard ang isang pattern. Sa Pilipinas, ang kaalaman ay hindi iningatan, ito ay malawak na ibinahagi. Mula kay Mang Ben na nagbabahagi ng binhi ng niyog, kay Aling Sally na nagtatatag ng tiwala sa mga customer, hanggang kay Kuya Nonoy na nagtuturo ng mga pamamaraan ng patubig. Lahat ay nagpapakita ng isang matibay na diwa ng bayanihan. Naisip niya ang kanyang mga kumpanya kung saan ang mga empleyado ay madalas na nagkukumpara upang umangat at nagtanong sa sarili kung maaari ba niyang dalhin ang diwa na ito sa Amerika. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Richard, nakatingin sa mga niyugan na nakahanay, naririnig ang tawanan ng mga magsasaka na umuuwi na. Naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa lugar na ito, kahit na ilang araw pa lang siya rito. Bumaling si Mike kay Richard at nagsabi, "Ginoong Richard, bukas, dadalhin kita sa isang lugar kung saan makikita mo kung paano hinaharap ng mga Filipino ang pinakamalaking hamon, ang kalikasan. Mauunawaan mo kung bakit natahimik ang buong mundo sa kanilang kalooban." Tumango si Richard, punong-puno ng pananabik. Alam niya na ang bawat araw dito ay isang bagong pagtuklas, isang bagong aral tungkol sa katatagan, pagiging malikhain, at diwa ng bayanihan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, "Mayroon ba akong matututunan mula sa mga taong ito upang hindi lamang baguhin ang aking kumpanya, kundi baguhin din ang aking sarili?" Sa ika-4 na araw sa Pilipinas, nagising si Richard Coleman nang may pakiramdam ng pananabik na hinaluan ng pag-uusisa. Ang mga nakaraang araw sa Pilipinas ay nagpabago sa paraan ng pagtingin niya sa trabaho at buhay, mula sa mga tulad ni Mang Ben, ang mga nagbebenta sa balsa tulad ni Kuya Romy, hanggang sa mga artisan at malikhaing magsasaka tulad ni na Ate Luisa at Kuya Nonoy. Lahat ay nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon. Ngayon,
Nangako si Mike na dadalhin siya sa isang mas espesyal na lugar kung saan masaksihan niya kung paano hinaharap ng mga Filipino ang pinakamalaking hamon ng kalikasan. Ginoong Richard, ngayon makikita mo ang tunay na kalooban namin, sabi ni Mike. Ang ngiti ay punong-puno ng pagmamalaki. Nagsimula ang biyahe sa paglalakbay patungo sa isang lugar na madalas na binabaha dahil sa malalakas na bagyo. Ipinaliwanag ni Mike na bawat taon kapag dumating ang tag-ulan, ang mga nayon dito ay kailangang harapin ang pagtaas ng tubig na kung minsan ay lumulubog sa mga bahay at bukirin. Ngunit sa halip na magreklamo o sumuko, natuto ang mga tao rito na mamuhay kasama ng baha. Ginagawa pa nga itong oportunidad. Nakikinig si Richard, ngunit hindi pa rin niya maiisip kung paano magiging kalamangan ang isang napakalaking hamon. Nang dumating sa lugar, nakakita si Richard ng isang ganap na kakaibang tanawin. Ang mga bahay ay itinayo sa matataas na poste upang maiwasan ng baha. Ang maliliit na bangka ay dumadaan sa pagitan ng mga nalubog na niyugan at ang mga tao ay nagtatrabaho ng may kamangha-manghang kapayapaan. Dinala siya ni Mike upang makilala si Lolo Pito, isang lalaking nasa 60s na may mukhang naghihirap ngunit may mga matang kumikinang sa optimismo. Si Lolo Pito ay isa sa mga nangunguna sa paggamit ng tag-ulan upang mag-alaga ng isda at magtanim ng bakawan. Dinala ni Lolo Pito si Richard sa isang maliit na bangka at sumakay sila sa ibabaw ng mga nalubog na taniman. Itinuro niya ang mga kulungan ng isda na inilagay sa ilalim ng tubig. Ang baha ay hindi trahedya, Ginoo, sabi ni Lolo Pito. Nagdadala ito ng silt na nagpapataba sa lupa at ang tubig baha ay ang lugar din kung saan kami nag-aalaga ng isda. Tilapia, hito, dalag. Lumalaki sila ng mabilis dahil sa tubig na ito. Nagulat si Richard. Inakala niya na ang baha ay nagdudulot lamang ng pagkawasak, ngunit dito, ginawa ito ng mga tao na isang mapagkukunan. Nagpatuloy si Lolo Pito sa pagkuwento. Wala kaming maraming pera upang bumili ng modernong kagamitan, ngunit mayroon kaming karanasan. Mula sa aming mga ninuno, natuto kaming basahin ang tubig. Alam namin kung kailan maglalagay ng isda, kailan aani. Bawat taon, ang baha ay tumutulong sa amin na kumita upang mapag-aral ang aming mga anak. Tumingin si Richard sa mga kulungan ng isda na lumalangoy sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay tumingin kay Lolo Pito na nagdadala ng bangka nang may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam sa kalikasan. Nagtanong siya, "Hindi ka ba natatakot na ang baha ay masyadong malaki at hindi makontrol?" Tumawa si Lolo Pito. Ang takot ay hindi makakalutas ng anuman. Natuto kaming umangkop. Natuto kaming gawing oportunidad ang kahirapan. Pag-alis sa mga nalubog na taniman, dinala ni Mike si Richard sa isang lugar, malapit doon, kung saan ang mga tao ay nagtatanim ng bakawan sa mga bahang lupain. Si Ate Flor, isang babaeng nasa 35, ang pinuno ng grupong nagtatanim ng bakawan. Ipinaliwanag niya na ang bakawan ay hindi lamang maganda kundi nagdudulot din ng maraming benepisyo. Ang mga ugat ay nagpapatibay sa baybayin at nagbibigay ng tirahan para sa mga alimango at isda. Sa panahon ng baha, ang lupa ay nalubog, sabi ni Ate Flor. Ngunit ang bakawan ay lumalaki ng napakaganda. Hindi kami lumalaban sa kalikasan, nagtatrabaho kaming kasama nito. Nagmasid si Richard kina Ate Flor at sa mga kababaihan sa grupo na nag-aalaga sa mga taniman ng bakawan. Naglalakad sila sa tubig, sinusuri ang bawat puno, pinuputol ang mga sanga at nag-aani ng alimango. Lahat ay may pagiging masinop at pasensya. Nagtanong siya, "Mahirap ba ang magtrabaho sa tubig ng ganito?" Tumawa si Ate Flor, "Mahirap, ngunit sanay na kami. Kapag nagtatrabaho kasama ng bakawan, nararamdaman kong payapa ang aking puso. Ang bawat luntiang puno ay isang kagalakan." Natahimik si Richard, nararamdaman ang kapayapaan sa mga salita ni Ate Flor. Sa kanyang mundo, ang mga tao ay madalas na naghahanap ng paraan upang kontrolin ang lahat, ngunit dito, natuto ang mga Filipino na makipag-ugnayan sa kalikasan. Tanghali, inanyayahan si Richard na kumain sa isang bangka sa gitna ng nalubog na taniman. Ang pagkain ay binubuo ng inihaw na isda, sinigang na hipon at kanin. Ang bango ng sinigang ay nagpatuloy kay Richard sa pagpuri. Sina Lolo Pito, Ate Flor
at Mike ay nakaupo kasama niya, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa tag-ulan, tungkol sa kung paano nila hinaharap ang kahirapan, at tungkol sa karangalan kapag nakita nilang nagustuhan ang kanilang produkto. Naramdaman ni Richard na tila nasa isang pamilya siya kahit na bagong dating lang siya. Sa hapon, dinala ni Mike si Richard sa ibang nayon kung saan nagtatayo ang mga tao ng maliliit na dike upang protektahan ang mga bahay mula sa baha. Ngunit ang espesyal ay hindi lamang sila nagtatayo ng dike, kundi nagtatanim din sila ng mga puno sa dike upang mapanatili ang lupa, maiwasan ang erosyon. Ipinaliwanag ni Kuya Bert, isang self-taught engineer sa nayon, wala kaming maraming pera upang kumuha ng isang kumpanya ng construction kaya kami na lang ang gumawa. Natuto kami mula sa karanasan, mula sa mga libro, at mula sa mga nauna sa amin. Ang bawat dike ay ang pinagsamang pagsisikap ng buong nayon. Tumingin si Richard sa mga matibay na dike na itinayo, na may mga luntiang puno sa ibabaw nito, at humanga siya. Nagtanong siya, paano ninyo nagawa ang mga bagay na ito nang walang profesional na engineer? Tumawa si Kuya Bert. Dito, ang bawat isa ay isang engineer, basta handa silang matuto at gumawa. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Richard sa isang dike, nakatingin sa tubig na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Naramdaman niya ang isang malalim na paggalang sa mga taong ito. Wala silang modernong teknolohiya, wala silang maraming mapagkukunan, ngunit mayroon silang kalooban, pagiging malikhain at isang diwa na hindi kailanman sumusuko. Bumaling siya kay Mike at nagsabi, "Naglakbay na ako sa buong mundo, ngunit hindi ko pa nakikita kung paano hinaharap ng mga tao ang kalikasan tulad ng ginagawa ninyo rito. Hindi lang kayo nakaligtas, ginawa pa ninyong mas maganda ang buhay." Ngumiti si Mike, "Ginoong Richard, bahagi pa lang iyan. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar kung saan makikita mo kung paano ginagawang malaking tagumpay ng mga Filipino ang maliliit na bagay. Mauunawaan mo kung bakit natahimik ang buong mundo." Tumango si Richard, punong-puno ng pananabik. Alam niya na ang bawat araw dito ay isang bagong pagtuklas, isang bagong aral tungkol sa katatagan, pagiging malikhain at diwa ng bayanihan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, mayroon ba akong matututunan mula sa mga taong ito upang hindi lamang baguhin ang aking kumpanya, kundi baguhin din ang aking sarili? Sa ika-5 araw sa Pilipinas, naramdaman ni Richard Coleman na hindi na lang siya isang bisita, nagsimula siyang maramdaman ang tibok ng buhay dito, na tila sumasama siya sa isang mas malaking kuwento, isang kuwento tungkol sa katatagan, pagiging malikhain, at tiwala. Ngayon, nangako si Mike na dadalhin siya sa isang lugar kung saan ang maliliit na bagay ay ginagawang malaking tagumpay. Isang lugar kung saan ipinapakita ng mga Filipino na maaari silang gumawa ng pambihirang mga bagay mula sa limitadong mapagkukunan. Ginoong Richard, ngayon makikita mo kung paano namin ginagawang mahimalang mga bagay ang ordinaryo, sabi ni Mike. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sigla. Nagsimula ang paglalakbay sa isang maliit na bayan kung saan mayroong isang kooperatiba na gumagawa ng tableya, hindi bago kay Richard ang chocolate. Uminom na siya ng libu-libong tasa sa mga mararangyang cafe sa buong mundo. Ngunit nang dalhin siya ni Mike sa isang cacao farm na matatagpuan sa pagitan ng mga luntiang burol, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Ang bango ng mga namumungang puno ng kakao ay kumalat sa hangin, na hinaluan ng huni ng mga ibon at ng tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Ito ay hindi lamang isang farm, kundi isang buhay na larawan ng kalikasan at paggawa. Dito, nakilala ni Richard si Ate Karen, isang babaeng nasa 30s, ang pinuno ng kooperatiba ng table. Si Ate Karen ay may maliit na pangangatawan, ngunit may malakas na boses at mga matang punong-puno ng determinasyon. Dinala niya si Richard sa mga hanay ng kakao, ipinaliwanag kung paano sila nagtatanim, nag-aani at nagpoproseso ng kakao gamit ang manual na pamamaraan, ngunit napakapino. "Hindi lang kami nagtatanim ng kakao," sabi ni Ate Karen, "lumilikha kami ng isang produkto na may kaluluwa ng Filipino. Bawat butil ng kakao ay pawis, dedikasyon at kuwento ng lupang ito." Nagmasid si Richard sa paraan ng pagtatrabaho ni Ate Karen at ng mga miyembro ng kooperatiba. Maingat nilang inani ang bawat hinog na bunga ng kakao, tinitiyak na ang pinakamahusay lamang ang napipili. Pagkatapos, pinatuyo nila ang kakao sa araw,
Binabaliktad ang bawat batch gamit ang kamay upang matiyak ang pantay na kalidad. Nagtanong si Richard, bakit hindi kayo gumagamit ng makina upang mas mapabilis? Tumawa si Ate Karen, ang makina ay maaaring mabilis, ngunit hindi nito nauunawaan ang kakao tulad namin. Kapag ginawa namin ito gamit ang kamay, nararamdaman namin ang bawat butil, alam namin kung kailan sila handa. Iyan ang paraan namin upang mapanatili ang espesyal na lasa. Dinala ni Ate Karen si Richard sa isang maliit na workshop kung saan manual silang gumagawa ng table. Ang matapang na amoy ng roasted cacao ay hindi kayang pigilan ni Richard. Inanyayahan siyang tikman ang isang tasa ng tsokolate na inihanda mismo sa lugar. Nang sumipsip siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman ang matapang na lasa, ang matamis na aftertaste at isang bagay na napaka-personal na hindi pa niya nakita sa anumang tasa ng chocolate. Hindi lang ito chocolate, sabi ni Richard. Ito ay parang isang gawa ng sining. Ngumiti si Ate Karen. Tama ka, Ginoo. Hindi lang kami nagbebenta ng tablea. Nagbebenta kami ng karangalan. Ang mas nakaimpluwensya kay Richard ay ang sukat ng kooperatiba. Bagaman isang maliit na grupo lamang, nag-export na sila ng table sa maraming bansa mula sa Japan hanggang sa Europa. Ipinaliwanag ni Ate Karen. Nagsimula kami mula sa walang malaking puhunan, walang modernong makina, ngunit mayroon kaming kalooban at pagkakaisa. Bawat isa sa kooperatiba ay nag-ambag ng pagsisikap mula sa pagtatanim, pagpoproseso hanggang sa paghahanap ng market. Natuto kaming gumawa ng brand, kung paano makipag-ugnayan sa mga international na customer, lahat ay self-taught. Nagulat si Richard. Nagtrabaho na siya sa malalaking kumpanya ng chocolate sa Amerika, kung saan ang lahat ay pinamamahalaan ng mga expert at advanced na teknolohiya. Ngunit dito, isang grupo ng simpleng magsasaka na may limitadong mapagkukunan ay nakalikha ng isang produkto na kayang makipagkumpetensya sa global market. Nagtanong siya kay Ate Karen, paano ninyo nagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Ate Karen, naniniwala kami na kung gagawin namin ito ng maayos, mapapansin ng mundo, at hindi namin ginagawa ito ng mag-isa, ginagawa namin itong sama-sama. Pag-alis sa kooperatiba ng tablea, dinala ni Mike si Richard sa isang maliit na sewing workshop sa bayan kung saan may isang grupo ng kababaihan na gumagawa ng mga damit mula sa abaka at pinya. Ang pinuno ay si Nanay Perla, isang babaeng nasa 45 na may mahusay na mga kamay at isang maamo ng ngiti. Nagkuwento si Nanay Perla na dati, ang nayon niya ay nagtatanim lang, ngunit nang mapagtanto ang tumataas na pangangailangan para sa mga handicraft, nagpasya silang matutong magtahi at maghabi upang makalikha ng mga damit na may tradisyonal na estilo ng Filipino. Nagmasid si Richard sa paraan ng pagtatrabaho ni Nanay Perla at ng mga kababaihan. Nagpuputol sila ng tela, nagtatahi at nagbuburda ng mga pinong pattern. Lahat ay gamit ang kamay. Bawat barong, bawat terno ay isang natatanging gawa ng sining na nagdadala ng tatak ng gumawa nito. Sabi ni Nanay Perla, ayaw naming gumawa ng mass production. Bawat produkto ay may sariling kwento at gusto naming maramdaman iyon ng mga customer. Kinuha ni Richard ang isang pinya barong, naramdaman ang lambot ng tela at ang pagiging masinop sa bawat tahi. Naisip niya ang malalaking pabrika ng damit sa Tsina, kung saan ang mga produkto ay ginawa ng mass production, at nagtanong sa sarili kung napagtanto ba ng mundo ang halaga ng mga produktong ito. Nagbahagi pa si Nanay Perla, naghanap kami ng paraan upang ibenta ang mga produkto sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng mga e-commerce site. Bagaman hindi namin alam ang tungkol sa teknolohiya, natuto kami araw-araw mula sa pagkuha ng litrato ng produkto hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga foreign customer. Namangha si Richard. Siya ay nabubuhay sa mundo ng teknolohiya, ngunit hindi niya naisip na ang mga kababaihan sa isang maliit na bayan ay maaaring mag-aral sa sarili at gumamit ng internet upang dalhin ang kanilang mga produkto sa mundo. Sa hapon, inanyayahan si Richard na kumain sa bahay ni Nanay Perla. Ang hapunan ay simple, kare-kare, ginisang ampalaya at isang mangkok ng mabangong kanin. Sa hapunan, nagkuwento si Nanay Perla tungkol sa mga paghihirap na hinarap ng kooperatiba, kakulangan ng puhunan, kakulangan ng karanasan, at maging ang mga pagkakataon ng pagkabigo.
Ngunit nagkuwento rin siya tungkol sa kung paano nila nalampasan ito salamat sa pagkakaisa at sa kalooban na hindi sumuko. Dito, hindi kami natatakot na mabigo, sabi niya. Bawat pagkabigo ay isang aral at laging naghahanap kami ng paraan upang mas mapabuti. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Richard, nakatingin sa maliit na bayan kung saan ang lahat ay umuuwi na pagkatapos ng isang araw ng pagtatrabaho. Naramdaman niya ang isang malalim na paggalang sa mga taong ito. Wala silang malalaking mapagkukunan, wala silang modernong teknolohiya, ngunit mayroon silang kalooban, pagiging malikhain at isang diwa na hindi kailanman tumitigil sa pagtatrabaho. Bumaling siya kay Mike at nagsabi, "Nagsisimula na akong maintindihan kung bakit natahimik ang buong mundo. Hindi lang kayo nagtatrabaho, lumilikha kayo ng mga himala." Ngumiti si Mike, "Ginoong Richard, bukas, dadalhin kita sa isang lugar kung saan makikita mo kung paano ginagawang katotohanan ng mga Filipino ang mga pangarap. Makikita mo na nagtatrabaho sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para din sa susunod na henerasyon." Tumango si Richard, punong-puno ng pananabik. Alam niya na ang bawat araw sa Pilipinas ay isang bagong aral, isang bagong pagtuklas tungkol sa kapangyarihan ng tao. Sa ika-6 na araw sa Pilipinas, nagsimulang maramdaman ni Richard Coleman na hindi lang siya isang taga-Masid, kundi bahagi ng kuwentong ito na punong-puno ng inspirasyon. Ang mga nakaraang araw ay nasaksihan niya ang katatagan, pagiging malikhain at diwa ng bayanihan ng mga simpleng tao. Mula sa niyugan ni Mang Ben, balsa ni Kuya Romy, kooperatiba ng tablea ni Ate Karen, hanggang sa sewing workshop ni Nanay Perla, ang bawat karanasan ay nag-iwan sa kanya ng malalim na tatak. Ngayon, nangako si Mike na dadalhin siya sa isang lugar kung saan ginagawang katotohanan ng mga Filipino ang mga pangarap hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para din sa susunod na henerasyon. "Ginoong Richard, ngayon makikita mo ang isang bagay na napaka-espesyal," sabi ni Mike. Ang boses ay punong-puno ng sigla. Nagsimula ang biyahe sa isang maliit na paaralan na matatagpuan sa labas ng isang maliit na bayan. Ang paaralan ay hindi malaki, hindi moderno tulad ng mga paaralan sa New York, ngunit punong-puno ito ng buhay. Ang mga bata, sa kanilang malinis na puting uniforme at masayang ngiti, ay naglalaro sa bakuran. Ipinaliwanag ni Mike na ito ay isang espesyal na paaralan na itinayo at pinamamahalaan ng komunidad sa pangunguna ng isang batang guro na nagngangalang Guro Elia. Si Guro Elia ay nasa 28, may banayad na mukha ngunit may mga matang punong-puno ng determinasyon. Nagkuwento siya kay Richard na ang lugar na ito ay kulang sa paaralan, maraming bata ang kailangang huminto sa pag-aaral upang tumulong sa pamilya. "Ayaw naming mawalan ng pagkakataon ang mga bata na mag-aral," sabi ni Guro Elia. Kaya ang buong nayon ay sama-samang nagtayo ng paaralan mula sa mga magsasaka, carpenter hanggang sa mga lola. Bawat isa ay nag-ambag ng kaunti, mula sa pera, pagsisikap hanggang sa materyales. Tumingin sa paligid si Richard. Nakita niya ang paaralan na bagaman simple ay malinis, na may mga dingding na pininturahan ng matingkad na kulay at mga silid-aralan na punong-puno ng tawanan. Dinala ni Guro Elia si Richard sa isang silid-aralan kung saan nag-aaral ang mga bata tungkol sa sustainable agriculture. Ang nakakagulat kay Richard ay ang paraan ng pagtuturo ni Guro Elia. Hindi lang siya nagtuturo sa pisara, kundi dinadala niya ang mga bata sa school garden kung saan sila mismo ang nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng mga puno at natututo kung paano protektahan ang kapaligiran. "Gusto naming maintindihan ng mga bata na ang pag-aaral ay hindi lamang para magkaroon ng grado," sabi ni Guro Elia. "Tinuturuan namin sila kung paano mamuhay, kung paano magtrabaho, at kung paano mahalin ang lupang ito." Nagmasid si Richard sa isang grupo ng mga mag-aaral na nagtatrabaho sa isang proyekto, nagde-design ng isang simpleng sistema ng patubig mula sa mga plastic na tubo at recycled na bote. Isang batang nagngangalang Mike, nasa Dlosa, ang nagpaliwanag, "Natutunan ko kung paano gawin ang sistema na ito sa tatay ko. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Ngunit sabi niya, kung mag-aaral ako ng mabuti, makakagawa ako ng mas magandang mga bagay upang matulungan ang buong nayon." Ngumiti si Richard, nararamdaman ang koneksyon sa pagitan ng henerasyong ito at ng nakaraan. Nagtanong siya kay Mike, "Gusto mo bang mag-aral?" Tumango ng malakas si Mike,
Gusto ko po. Gusto kong maging engineer paglaki ko upang matulungan ang aming nayon na magkaroon ng mas maraming makina ngunit mapanatili pa rin ang malinis na lupa. Pag-alis sa silid-aralan, dinala ni Mike si Richard sa isang maliit na vocational training center malapit sa paaralan. Dito, si Kuya Jojo, isang lalaking nasa 40s, ay nagtuturo sa isang grupo ng mga kabataan kung paano mag-ayos ng motorsiklo at mag-assemble ng mga simpleng kagamitan sa kuryente. Si Kuya Jojo ay dating self-taught mechanic, ngunit ngayon ay inilaan niya ang kanyang oras upang ipasa ang kanyang karanasan sa mga kabataan sa nayon. Dito, hindi lahat ay may pera upang mag-aral sa kolehiyo, sabi ni Kuya Jojo. Ngunit kung mayroon silang skill, makakahanap sila ng sarili nilang paraan upang mabuhay at makatulong sa pamilya. Nagmasid si Richard sa paraan ng pagtuturo ni Kuya Jojo sa bawat trainee ng may pasensya at dedikasyon. Isang batang babae na nagngangalang Sarah ang sumusubok mag-assemble ng isang engine ng motorsiklo. Nagkamali siya, ngunit hindi siya sinigawan ni Kuya Jojo. Sa halip ay malumanay niyang itinuro ang pagkakamali at hinikayat siyang subukan ulit. Nagtanong si Richard kay Sarah, "Nahihirapan ka ba sa paggawa ng mga trabahong ito?" Tumawa si Sarah, "Mahirap po, ngunit gusto ko. Gusto kong matuto upang makapagbukas ako ng sarili kong repair shop at makatulong sa aking mga magulang." Tumango si Richard, nararamdaman ang malakas na hangarin sa mga salita niya. Ang nakaimpluwensya kay Richard ay ang koneksyon sa pagitan ng edukasyon at praktikal na buhay dito. Ang natutunan ng mga bata at kabataan ay hindi lamang teorya, kundi mga tunay na skill na tumutulong sa kanila na mapabuti ang kanilang buhay at mag-ambag sa komunidad. Naisip niya ang sistema ng edukasyon sa Amerika, kung saan ang teorya at realidad ay minsan pinaghihiwalay, at nagtanong sa sarili kung maaari ba tayong matuto mula sa pamamaraang ito. Sa hapon, dinala ni Mike si Richard sa isa pang proyekto ng komunidad, isang maliit na aklatan na itinayo ng mga tao mismo. Ang aklatan ay walang maraming libro, ngunit ang bawat libro ay maingat na pinili mula sa agham, teknolohiya, hanggang sa mga kwentong bayan ng Filipino. Ang tagapamahala ng aklatan ay si Nanay Berta, isang retiree na naglalaan pa rin ng kanyang oras upang hikayatin ang mga bata na magbasa. Nagkuwento si Nanay Berta, "Naniniwala ako na kung magbabasa ang mga bata, magkakaroon sila ng mas malaking pangarap, at kung mangangarap sila, maghahanap sila ng paraan upang gawing katotohanan ang pangarap." Umupo si Richard kasama ang isang grupo ng mga bata, nakinig sa kanila na nagbabahagi tungkol sa kanilang paboritong libro. Isang batang babae na nagngangalang Liza, nasa 10, ang nagkuwento tungkol sa kanyang pangarap na maging doktor. "Nagbasa po ako ng isang libro tungkol sa medisina at gusto kong maging doktor paglaki ko upang matulungan ang mga may sakit sa aming nayon," sabi ng bata. Ang mga mata ay kumikinang. Naantig si Richard. Naisip niya ang mga bata sa Amerika na may maraming oportunidad, ngunit minsan ay kulang sa motibasyon, at ikinumpara niya sa mga bata dito kung saan ang oportunidad ay limitado ngunit ang pangarap ay walang hanggan. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Richard sa harap ng paaralan, nakatingin sa mga bata na naglalaro sa bakuran. Naramdaman niya ang isang malalim na paggalang sa mga taong ito, hindi lamang dahil masipag silang magtrabaho, kundi dahil nagtatrabaho sila para sa susunod na henerasyon. Bumaling siya kay Mike at nagsabi, "Nakakita na ako ng maraming magagandang bagay dito. Ngunit ngayon, nakita ko ang kinabukasan. Hindi lang kayo nagtatrabaho para sa ngayon, nagtatayo kayo para sa bukas." Ngumiti si Mike, "Ginoong Richard, bukas na ang huling araw mo rito. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan makikita mo kung paano ginagawang katotohanan ng mga Filipino ang mga bagay na tila imposible." Iyan ang huling sagot sa tanong mo, bakit natahimik ang buong mundo? Tumango si Richard, punong-puno ng pananabik. Alam niya na ang biyaheng ito ay hindi lamang nagbago sa paraan ng pagtingin niya sa trabaho, kundi nagbago rin sa paraan ng pagtingin niya sa buhay. Dumating na ang huling araw ni Richard Coleman sa Pilipinas. Pagkatapos ng halos isang linggo na paglubog sa buhay at trabaho ng mga tao rito, naramdaman niya na ang kanyang puso ay tila nagising ng mga malalim na aral. Mula sa niyugan ni Mang Ben, balsa ni Kuya Romy, kooperatiba ng tableya ni Ate Karen, hanggang sa paaralan na punong-puno ng pangarap ni Guro Elia,
Ang bawat karanasan ay nag-iwan sa kanya ng hindi masabi na paghanga. Ngayon, nangako si Mike na dadalhin siya sa isang lugar kung saan ang lahat ng nakita niya ay magkakabit-kabit upang maging isang kumpletong larawan kung saan ginagawang katotohanan ng mga Filipino ang mga bagay na tila imposible. Ginoong Richard, ngayon makikita mo ang isang bagay na magpapaintindi sa iyo kung bakit natahimik ang buong mundo, sabi ni Mike. Ang boses ay punong-puno ng kumpiyansa. Nagsimula ang huling paglalakbay sa isang maliit na industrial zone sa labas ng isang bayan kung saan nagtatrabaho ang isang grupo ng mga kabataan sa isang workshop na gumagawa ng export-grade furniture. Ngunit ito ay hindi isang modernong pabrika na may automated na linya. Sa halip, nakita ni Richard ang mga batang artisan na may mahusay na mga kamay at nakatuon na mga mata na gumagawa ng mga set ng mesa, upuan at cabinet mula sa recycled wood at bamboo. Ang pinuno ng workshop ay si Kuya Jules, isang self-taught mechanical engineer na nasa 32 na may palakaibigang ngiti at kumpiyansa. Dinala ni Kuya Jules si Richard sa workshop. Nagmasid siya sa mga artisan na maingat na nag-uukit ng bawat pattern sa kahoy, nagpapolish ng bawat detalye, at nag-assemble ng mga produkto ng may kamanghamanghang katumpakan. Wala kaming state-of-the-art na makina, paliwanag ni Kuya Jules. Ngunit mayroon kaming skill at pagiging malikhain. Ang bawat produkto dito ay ginawa ng may dedikasyon upang kapag na-export sa ibang bansa, hindi lang ito isang bagay, kundi isang representasyon ng Pilipinas. Tiningnan ni Richard ang mga natapos na set ng mesa at upuan na may pinong disenyo at mataas na kalidad at hindi siya makapaniwala na ginawa ang mga ito mula sa limitadong mapagkukunan. Nagtanong si Richard kay Kuya Jules, "Paano kayo makikipagkompetensya sa malalaking kumpanya sa mundo?" Tumawa si Kuya Jules, "Hindi kami sumusubok na makipagkompetensya sa presyo o bilis. Nakikipagkompetensya kami sa kalidad at sa kwento. Gusto ng mga customer sa Europa, Amerika, ang aming mga produkto dahil nagdadala sila ng tatak ng Filipino, ang pagiging masinop, ang katatagan, at ang pagiging eco-friendly." Tumango si Richard, nagsisimulang maintindihan na dito, ang halaga ay hindi lamang nasa produkto, kundi sa kabuluhan sa likod nito. Pag-alis sa furniture workshop, dinala ni Mike si Richard sa isang maliit na incubation center kung saan nagde-develop ang mga kabataan ng mga bagong ideya sa negosyo. Dito, nakilala ni Richard si Bea, isang babaeng 25, ang nagtatag ng isang startup na gumagawa ng eco-friendly packaging mula sa bagase at dahon ng saging. Nagkuwento si Bea na ang ideya niya ay nagmula sa pagsaksi sa napakalaking dami ng plastik na basura sa kanyang bayan. "Ayaw kong maghintay na may ibang lumutas sa problema," sabi ni Bea. "Natuto akong gawing kapaki-pakinabang na produkto ang mga itinatapon. Ang bagase at dahon ng saging ay mura, madaling hanapin, at maganda para sa kapaligiran." Nagmasid si Richard sa paraan ng pagtatrabaho ni Bea at ng kanyang team. Sinubukan nila, nabigo, at sinubukan ulit ng may tiyaga. Nagtanong siya, "Natatakot ka bang mabigo kapag nakikipagkumpetensya sa malalaking kumpanya?" Ngumiti si Bea. "Ang pagkabigo ay bahagi ng paglalakbay. Dito, natututo kami mula sa pagkabigo upang mas mapabuti at hindi namin ginagawa ito nang mag-isa. Ang buong team ay sama-samang naghahanap ng solusyon," humanga si Richard. Nag-invest na siya sa 12 mga startup sa Silicon Valley, ngunit bihira niyang makita ang tiyaga at diwa ng pagtutulungan tulad ng dito. Sa hapon, dinala ni Mike si Richard sa isang community garden kung saan ang mga residente at kabataan ay sama-samang nagtatanim ng mga puno, nagtatayo ng green space para sa lungsod. Ang pinuno ay si Kuya Anton, isang environmental activist na nasa 35. Nagkuwento si Kuya Anton na ang hardin na ito ay dating isang bakanteng lupa na puno ng basura, ngunit salamat sa pagtutulungan ng buong komunidad, ito ay naging isang green oasis sa gitna ng lungsod. "Hindi lang kami nagtatanim ng puno," sabi ni Kuya Anton, "nagtatanim kami ng pag-asa. Ang bawat puno ay isang paalala na kung magtatrabaho tayo ng sama-sama, maaari nating baguhin ang lahat." Sumama si Richard sa grupo sa pagtatanim ng isang maliit na puno. Nang maghukay siya ng lupa at ilagay ang puno, naramdaman niya ang koneksyon sa lupang ito sa mga taong nagtatrabaho sa tabi niya.
Naisip niya ang kanyang mga kumpanya kung saan ang lahat ay nagtatrabaho para sa kita at nagtanong sa sarili, maaari ko bang bigyan ng inspirasyon ang aking mga empleyado tulad ng ginagawa ng mga taong ito sa isa't isa? Nang lumubog ang araw, nakatayo si Richard, nakatingin sa hardin, naririnig ang tawanan ng mga tao sa paligid. Naramdaman niya ang kapayapaan na hindi pa niya nakita kahit saan sa mundo. Bumaling si Mike kay Richard at nagtanong, "Ginoong Richard, ano ang pakiramdam mo pagkatapos ng biyaheng ito?" Natahimik si Richard sandali at pagkatapos ay nagsabi, "Pumunta ako rito upang maghanap ng ideya, ngunit nakakita ako ng higit pa. Nakakita ako ng isang diwa ng pagtatrabaho, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa komunidad, para sa kinabukasan. Itinuro ninyo sa akin na ang tunay na halaga ng trabaho ay hindi nasa pera, kundi sa kabuluhan na hatid nito." Ngumiti si Mike. "Iyan ang nagpatahimik sa buong mundo, Ginoo. Wala kaming maraming bagay, ngunit mayroon kaming kalooban, pagiging malikhain at puso, at naniniwala kami na basta't nagtatrabaho kami ng may dedikasyon, makakagawa kami ng pambihirang mga bagay." Tumango si Richard, punong-puno ng damdamin. Alam niya na kapag bumalik siya sa Amerika, hindi lang siya magdadala ng mga tala, kundi isang bagong pananaw sa buhay, sa trabaho, at sa mga tao. Nakakita siya ng mga bagay na hindi pa niya nakita kahit saan. Isang hindi natitinag na diwa, isang walang hanggang pagiging malikhain, at isang pusong laging nakatuon sa komunidad. Nagwakas dito ang kuwento. Mahal na mga kaibigan, salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito na punong-puno ng inspirasyon upang makita ang kapangyarihan ng mga simpleng Filipino ngunit pambihira. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, pindutin ang subscribe button, i-on ang notification bell, at ibahagi upang maikalat ang mga kamanghamanghang halaga na ito sa lahat. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na mga kuwento.